May 10,000 pesos ka ba ngayon? At iniisip mo kung ano ang pinakamatalinong gawin dito? Para sa iba, ito ay maliit lang. Pero sa tamang diskarte, ang 10,000 pesos ay pwedeng maging simula ng financial discipline o unang hakbang para hindi ka na laging kapos bago ang susunod na sahod. Maraming Pilipino ang nagkakamaling gastusin agad ng extra money. Sale dito, online checkout doon, tapos magtataka kung bakit parang walang napuntahan ang pera. Ang totoo kasi, hindi sa laki ng halaga ang problema, kundi sa kung paano ito hinahawakan. Kung gagamitin mo ang 10,000 pesos ngayon ng walang malinaw na plano, mabilis itong mawala. Pero kung gagamitin mo ito ng may sistema, pwede itong magbigay ng proteksyon, ginhawa at mas maayos na kinabukasan. Sa content na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano mismo ang gagawin kapag may 10,000 pesos ka. Hindi puro theory, kundi praktikal at kayang sundan ng kahit sino. Mula sa tamang mindset hanggang sa eksaktong paghahati ng pera. Step 1. Huwag gastusin agad. Bago ka magdesisyon kung saan mapupunta ang 10,000 pesos mo, huminto ka muna. Oo, literal na wala kang gagawin sa pera sa 7 araw. Ilagay mo muna ito sa hiwalay na wallet, envelope, o digital bank account na hindi mo karaniwang binubuksan. Ang layunin nito ay bigyan ang sarili mo ng oras mag-isip. Hindi emosyon ang magdesisyon. Maraming maling desisyon sa pera ang nangyayari dahil sa excitement. May extra cash ka, kaya feeling mo may free pass kang gumastos. Sale dito, add to cart doon, libre mo sa ganito. Tapos hindi mo namamalayan, ubus na ang 10,000 pesos mo na wala man lang malinaw na mapuntahan. Ang paghinto muna ay parang paghinga bago tumalon. Pinipigilan ka nitong gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Halimbawa, may nag-aya ng gala at ikaw ang gustong manglibre dahil may pera ka ngayon. Pero pagkalipas ng ilang araw, marirealize mo na mas mahalaga palang itabi mo na ito. Or, nakita mo ang bagong gadget at feeling mo, investment. Huminto ka muna o pag-isipan mo ng maigi. Dito makikita mo kung kailangan mo talaga o gusto mo lang. Sa loob ng 7 araw na paghihintay, mas nagiging malinaw ang priorities mo. Doon mo makikita kung alin ang totoong kailangan at alin ang pansamantalang tukso lang. Tandaan, ang pera na hindi agad ginastos ay hindi nawawala. Nagkakaroon lang ng tamang direksyon. Bago tayo magpatuloy, ini-invite ko kayong i-like at i-follow ang ating channel para sa updated at karagdagang kaalaman sa usapang pinansyal. Maraming salamat. Step 2. Magtabi para sa emergency fund. Pagkatapos mong pigilan ang sarili na gumastos agad, ang susunod at pinakamatalinong hakbang ay ang maglaan ng pera para sa emergency. Mula sa 10,000 pesos, magtabi ka ng 5,000 pesos na malinaw ang rule. Hindi ito ginagalaw, hindi hinahawakan at hindi pinapautang. Maliban na lang kung may tunay na emergency. Ang emergency fund ay hindi para sa gala, sale o biglaang cravings. Ito ay para sa mga sitwasyon wala kang kontrol pero kailangan ng agarang pera. Ilagay mo ito sa digital bank o hiwalay na account na may pangalan tulad ng emergency only. Para psychologically, alam mong bawal itong galawin. Example, nasira ang cellphone o laptop mo na gamit mo sa trabaho or sideline. Kailangang ipagawa agad para tuloy ang kita. Or may urgent na bayarin tulad ng kuryente, tubig na hindi pwedeng ipagpaliban. Kapag may emergency fund ka, hindi ka na agad mangungutang, hindi ka kakapit sa 5-6 at hindi ka manghihiram na may kasamang hiya at stress. Ang 5,000 pesos na ito ay hindi lang pera. Ito ay kapayapaan ng isip. Kahit maliit, malaking ginhawang alam mong may huhugutin ka kapag may aberya. Tandaan, mas mabuti ng may maliit na emergency fund kaysa wala. Dahil ang pera na nakatabi para sa emergency ay hindi lang idle money. Ito ang salbabida mo kapag biglang gumulo ang buhay. Step 3. I-invest sa sarili. Pagkatapos mong masigurado ang emergency fund, oras na para sa isang uri ng gastos na hindi nawawala kundi bumabalik. Ang pag-invest sa sarili. Mula sa 10,000 pesos, maglaan ka ng 3,000 pesos para sa skills,
tools o kaalaman na may potensyal na magpalaki ng kita mo sa hinaharap. Hindi ito luho. Ito ay strategic spending. Maraming tao ang takot na gumastos para sa sarili dahil parang sayang. Pero mas sayang ang pananatiling pareho ang kita taon-taon. Ang 3,000 pesos na ginagamit sa tamang paraan ay pwedeng maging simula ng sideline, promotion o bagong career path. Tandaan, ang skills hindi nananakaw at hindi nauubos. For example, online courses o tutorials, editing, VA skills, bookkeeping, graphic design, copywriting. Isang skills lang ang pwedeng magbukas ng bagong income stream or learning materials tulad ng ebooks, templates, or software subscription na tumutulong pabilisin ang trabaho. Isipin mo ito. Pwede mong gastusin ang 3,000 pesos sa isang araw na gala. Pagkatapos yun, tapos na. Pero kung ginamit mo ito para matuto ng skill, pwede kang kumita buwan-buwan o taon-taon. Iyan ang pinagkaiba ng gastos at investment. For recap, ang 10,000 pesos ay hindi para ubusin, kundi ipwesto ng tama. Katulad ng stop muna bago gumastos, unahin ang emergency fund, mag-invest sa sarili, at mag-enjoy ng may limit. Sa ganitong paraan, ang 10,000 pesos ay nagiging proteksyon, puhunan, at kontroladong saya. Kung may 10,000 pesos ka ngayon, simulan mo na. Huwag bukas, huwag sa susunod na sahod. I-comment kung alin sa steps ang pinakakailangan mo ngayon at i-share ito sa kaibigan na laging nagtatanong kung saan napupunta ang pera niya.